Gusto mo bang malaman kung paano ka magugustuhan ng kahit sinong makausap mo? Kahit ilang minuto mo lang siya nakilala nang hindi ka man lang magsasalita ng kahit isang salita. May isang simpleng trick na ginagamit ng utak natin na kapag alam mo, hindi lang mas magugustuhan ka ng tao, kundi malalaman mo rin kung kailan ginagamit ito sa'yo ng iba para kunin ang tiwala mo. Ang tawag dito ay mirroring at ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumagana, paano ito ginagamit sa totoong buhay, at ang pinaka-importante, paano mo ito magagamit ng tama o maiiwasan kapag ginagamit ito laban sa'yo. Mirroring. Ang mirroring o mirror neurons technique ay yung unconscious na pag-uulit ng galaw, postura, o boses ng kausap mo sa isang usapan. Halimbawa, kapag ikinros ng kausap mo ang mga braso niya habang nag-uusap kayo, pagkalipas ng ilang segundo, gagawin mo rin ito nang hindi mo namamalayan. Hindi lang ito galaw ng katawan, pati yung tono ng boses mo, bilis ng pagsasalita, kahit pa yung mga salitang gamit niya, unti-unti mong nasusundan din. Kaya minsan, pag nag-uusap ang magkasintahan ng matagal, parang nagkakahawig na sila ng paraan ng pagsasalita. Pero ang kakaiba dito, kadalasan hindi ito sinasadya, nangyayari ito sa subconscious level. Parang built-in na reflex ng utak natin para sabihin sa kausap na, kami ay pareho, kami ay magkasundo. Ang psychology sa likod nito. Ngayon, bakit ba nangyayari ito sa utak natin? May tinatawag na mirror neurons, mga cells sa utak na nag-a-activate hindi lang kapag gumagalaw tayo, kundi pati kapag napapanood natin ang ibang gumagalaw. Kaya kahit hindi mo sinasadya, sumusunod ang katawan mo sa nakikita niya. Ito rin yung dahilan kung bakit napapangiti ka kapag may nakita kang tao na ngumingiti, o kung bakit nahihilo ka kapag napanood mong nasusuka yung isang tao sa TV. Yung utak natin, talagang dinisenyo para magmimik ng emotions at galaw ng ibang tao. At sa social psychology, ang mirroring ay konektado sa tinatawag na in-group bias, kung saan mas nagtitiwala tayo sa taong parang kamukha natin ang paraan ng pag-iisip o galaw. Kaya kapag na-mirror ka ng isang tao, unconsciously, nagsesend ito ng signal sa utak mo na, safe siya, kasama ko siya. Epekto sa tao. Ngayon, paano mo malalaman kung ginagamit sa'yo ang mirroring? Una, obserbahan mo kung nag-uumpisa ang kausap mo na gumagaya sa galaw mo pagkatapos lang na gawin mo ito. Hindi sabay-sabay, kundi may konting delay, parang on cue siya kada kilos mo. Pangalawa, subukan mo itong i-test. Gawin mo yung isang random na galaw. Halimbawa, hipuin yung buhok mo o umupo ng patras. Tapos obserbahan kung gagayahin ka niya pagkatapos ng ilang segundo. Kung palagi siyang sumusunod, malaking senyales na siya ang gumagamit ng mirroring technique at hindi lang natural na nangyayari. Pangatlo, pansinin mo rin kung consistent ba ang kanyang mirroring sa buong usapan. O bigla lang siyang nag-mirror ng sobra kapag may hinihinging pabor sa'yo. Kasi ang totoong connection, natural itong nangyayari sa magkabilang panig. Habang ang manipulative na mirroring, kadalasan ay one-sided at may malinaw na motibo. Pang-apat, tandaan mo rin na hindi lahat ng nagmi-mirror sa'yo ay may masamang intensyon. Marami ring taong likas lang talagang empathetic, kaya natural silang nag-a-adjust sa mood at galaw ng ibang tao. Ang dapat mong tignan, yung overall pattern ng kanyang pakikitungo sa'yo, hindi lang yung mirroring mag-isa. Paano ito gamitin? Ngayon, paano mo naman magagamit ang mirroring sa sarili mong pakinabang? Una, kapag nakikipag-usap ka sa isang bagong kakilala o boss mo, subukan mong obserbahan muna kung ano ang postura niya, mabilis ba o mabagal ang bilis ng pananalita niya, at unti-unti mong i-adjust ang sarili mo papunta doon sa tono niya. Pangalawa, huwag mo itong gawin agad-agad ng halata, kasi kapag nakita ng kausap mo nagingaya mo lang siya ng diretsahan, baka ma-turn off pa siya. Ang tamang paraan, may delay na 3 hanggang 5 segundo bago mo gayahin ang isang galaw o postura niya, para natural pa rin ang forma. Pangatlo, pwede mo ring i-mirror ang tono ng boses o yung mga salitang paborito niyang gamitin. Halimbawa, kung palagi niyang ginagamit ang salitang sobrang saya, subukan mo ring gamitin yun paminsan-minsan sa usapan niyo dahil ito'y nagbibigay ng subconscious na senyales na naiintindihan mo siya. At pang-apat, pinaka-effective ang mirroring kapag ginagamit mo ito sa mga sitwasyon tulad ng job interview, first date, or negotiation, kung saan kailangan mong mabilis na bumuo ng tiwala. Pero tandaan, dapat may genuine na interest ka pa rin sa kausap mo, kasi kapag ginamit mo ito ng walang totoong pakialam, napapansin din ito ng tao sa huli. Mag-ingat ka. Ngayon, paano ka naman mag-iingat kung sa tingin mo ay ginagamit sa'yo ang mirroring ng may masamang intensyon? Una, huwag mong ilagay lahat ng tiwala mo sa isang tao base lang sa instant connection na nararamdaman mo. Kasi ito, katulad ng nasabi na natin, pwedeng trained na reaction lang ng utak mo sa mirroring.
Pangalawa, subukan mong obserbahan kung consistent ba ang ugali niya sa'yo, kahit wala kang binibigay sa kanya, o kahit hindi ka nag-a-agree sa mga sinasabi niya. Kasi kung tuluyan siyang nawawala o nagbabago ang ugali niya pagkatapos mong tumanggi sa isang bagay, malaking senyales na yung connection na yon ay meant lang para may makuha siya sa'yo. Pangatlo, magtanong ka ng mas personal o deep na tanong sa kausap mo. Kasi karaniwan, yung mga taong nagmi-mirror lang para manipulahin ka. Kulang sa substance kapag hiningan mo na sila ng genuine na sagot tungkol sa sarili nila. Yung totoong connection, hindi lang galaw o boses ang pareho, kundi pati values at intention. At pangapat, tandaan mo na okay lang na trust your gut. Kung may kakaibang pakiramdam ka, kahit click agad kayo ng isang tao, huwag mong baliwalain ang instinct mo kapag may mga red flags na sumusulpot sa relasyon o usapan nyo. Ang mirroring, kasangkapan lang ito, hindi ito kapalit ng totoong pagpapakilala sa isang tao. Kaya sa huli, ang mirroring ay isa lang sa maraming subtle na tools na ginagamit ng utak natin at ng ibang tao para bumuo ng connection. Hindi ito masama kung gagamitin ng tama at may genuine na intensyon, pero delikado kapag ginagamit lang para manipulahin ka. Kaya sa susunod na makausap mo ang isang tao at bigla mong maramdaman yung instant click, alalahanin mo na lang ito, baka hindi lang chemistry ang nangyayari, kundi isang psychological trick na ginagawa mo o ginagawa sa'yo nang hindi mo namamalayan. Kung may natutunan ka sa videong ito, i-like at i-share na sa mga kaibigan nyo na baka kailangan din malaman ito. At mag-subscribe para sa mas maraming psychology topics tulad nito. Salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na video.